Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, kita nyo naman siguro, Bargain Rap Battle League or Bargain Battle League, Liga ni Sinyo. At ito yung una battle na re-reviewin natin under his league. So shoutout kay Wannabe Walter White sa request na to. Actually kahit hindi i-request to ni kahit hindi ito i-request ng subscribers natin, viewers natin, plano ko na tong reviewin. Kaso nung chinek ko kasi 5 battles pa lang. So ito na yung sign para reviewin ko na yung 5 battles na uploaded sa Liga ni Sinyo. Kaya shoutout kay Sinyo at shoutout syempre sa Bargain Battle League. So ayun. So shoutout ulit kay Wannabe Walter White. Salamat kasi ikaw yung nagbigay ng sign. Sorry. Ikaw yung nagbigay ng sign para reviewin ko na yung mga battles na uploaded dito. Kaya ayun. So sunod-sunurin na natin to. Okay? So game Calix versus Markong Bungo. Ito yung main event nila. Pakinggan natin to. Panoorin natin. Game. Na, Pampanga, Game. laban ng gabi. Yeah! Classic. Gawin natin classic. Game. Ang passball ay pintuan sa Kapampangan, di ba? E di sakto din, nakapang Halloween tong si Moco Jean, ano bang bago? Lakas ng trip, nakapang trick or treat, mukha namang pitbull na aso. Pes ibang rookie tol to sa before, walang menor sa pagbangga ko. Ngayon possible na ako, possible na sa passball to matatalo. Motos Okay. game! Ayos yung laro ni Calix doon. Inumpisa niya sa passball na pinto. Tapos possible, no? Maaari. Astig nung laro niya doon. Ang ganda ng wordplay ni Calix doon. Na-appreciate ko yun, Lex. Solid yun. Nagustuhan ko yun. E di sakto din, nakapang Halloween tong si Tapos yung mga multis pa, kakaiba yon. So underrated yon, baka hindi nyo napansin yun, no? Pero ganda nun, linis nun. Moco Jean, ano bang bago? Lakas ng trip, nakapang trick or treat, mukha namang pitbull na aso. Pes ibang rookie tol to sa before, walang menor sa pagbangga ko. Ngayon possible na ako, possible na sa passball to matatalo. Ganda na, no? Motos game! Possible, possible or pausbong, tapos posible, possible, maaari, tapos sa passball. Ang ganda nun. Ang ganda talaga, linis talaga. Nako, possible na sa passball to matatalo. Galing. Motos game! Bargain pala. Sorry, tunog motos talaga. Unahin na natin si Poison na hawig ni Mr. Potato Head. Tignan nyo yung nunal niya dito, di baklas din. Talagang superior, kabilib. Paano di magiging solid mga rounds merong interior sa leeg? Alam nyo ba sa lahat ng 3GS, si Poison lang mabait? Walang yabang, walang jowa, ay este kaaway. Talagang bibilib ka pre. Isang beses lang to nagbuhat ng bangko, magbibikti pa sa kisame.
Pes kahit magtago sa bungo, itong si Trece Bistuman, magkakabilang lang tong nakamas kong Rey Mysterio yan. Kahit laruin ko yung pantig ng yung alias tsak o yan, pasok ba nga itong bungo, walang bangon at bingo yan. Pero bakit nga ba napakadami nitong alias walang yaka? Mokojin, Gregor, Bungo, talagang gustong katakutan. So ano yung nunal mo dito, Omnitrix, pag magpapalit ng katauhan? Kadayaan yung branding mo. Omnitrix ang puta, ginawang Benten. Bungo, talagang gustong katakutan. So ano yung nunal mo dito, Omnitrix, pag magpapalit ng katauhan? Kadayaan yung branding mo as if naman legit, di ba? Walang permanenteng label yung lason sa battle, kaya daming nabiktima. Pansinin nyo ha, sabi niya kay Apok, umaapoy ngayon tong kahoy na parang may bonfire. Mokojin, sabi niya kay Saint Ice, umaapoy ngayon nitong bungo na parang Ghost Rider. Sino next na aapoy? Si Gregor? Kaya madami kang punchline, ang dami mong katauhan. Tangina ni Marco Mema hits, pag walang mapiga na haymaker, change character. Wala ka bang maisip, Repa Pips? Pag-alternate ng alter ego, ginagawa mong alternative. Suwapang! Nasanay ka na sa pagiging sakim. Di ka na makakaalis, tanga ka, Repa. Panindigan mo na lang si Mokojin pagkat katawan nakakadena. Pero pansin nyo ba? Lonely na si Idol. Wala ng 3GS, Team Pinsan, bumalik hometown. Lahat ni reset, guys. Dating taga Cavite, ngayon pakawit-kawit na lang sa mga legitimate nice. Kusang nanlamig mga tropa, kaya wala ka ng nire-rep, guys. Hawig mo lang si Mr. Potato Head, pero wala ka ng ka-BFF prize. Kailangan ko pa magbawas para madagdagan ka. Pwes scalpel dyan sa sky, tagusutak, malampasan. Baseball bat dyan sa dibdib hanggang magtalsikan ng laman, walang pubulot. Teka lang, 2 kutsilyo sa balakang. Di niya magkakabit-kabit, tatapyasin ng gambagang. Walang palag, kumanlaban, pati balat, wasak na yan. Subukan mo naman magdagdag ngayong bawas-bawas na yan. Okay. Parang sinaunang palabas lang ang trahedyang mangyayari. Pagkaasintamar kang bungo, Rudy Fernandez yung dumali. Kaya wag mo akong dadaanin sa pagmamaskara mo, pare. Kasi pag ako nagmasop, soro, kita nyo may nahati. Oh, Poison, isa ka sa mga naging idolo na nagsisimula pa lang ako. Hindi ko tatanggi na naging hulmahan ko kayo. Na-inspira mo ko, ginaya kita. Dahil sa mga teknik na dala mo. So kung matagal na ako may epekto ng lason, paano pa ako mamamatay sa'yo? Time. Okay, time. Horrorcore no? May slight horrorcore si Calix doon sa kailangan ko pa magbawas para madagdagan ka. Okay. Ayos yan. Gusto ko na schema yun. Gusto ko yung kung paano niya dineliver yun, kung paano niya pinagtahi-tahi yung ganong mga letra para makabuo ng ganong linya. Pero meron lang akong komento dun sa overall performance ni Calix. Shoutout kay Calix ha. Shoutout kay Calix. Isa rin to si Calix sa mga nakakausap ko kapag bumababa ako ng event. Okay? Medyo nahahabaan ako sa setup. So, ayun. Kay Calix. Shoutout kay Calix. Di ko sure kung mapapanood niya to. Pero, ayun. Komento ko lang is medyo nahahabaan ako sa setup ni Calix. And then, after ilang lines, pag andun na tayo sa pinaka 4th line, which is andun yung pinaka punchline, hindi siya ganun ka worth it or ka-worthy, no? Kumbaga, ayos yung setup, maganda. Tapos, syempre, andun na tayo sa we are expecting na solidong punchline. Pero biglang, hindi siya pantay dun sa setup na ginagawa ni Calix. So, medyo lay-lay konti. Nang konti lang naman. Hindi ko naman sinasabing naging ano talaga, no effect. Ano lang, hindi lang ganun kapantay yung ano nun. I mean, hindi siya ganun kabalanse. Diba? Tapos yun, dumating yung ano,
Yung ang ganda ng umpisa niya eh, yung passable, possible, tsaka possible. Ang ganda nun. Akala ko magsusunod-sunod na yung ganong aggressiveness, intensity ni Calix, pero nawala nga sa kalagitnaan. Bumalik lang ulit nung nag-spit si Calix nung yun yung horrorcore na schema. Ganda nun. I think ayun yung pinaka-highlight ni Calix dito, yung kailangan pang magbawas para madagdagan ka, tas walang pupulot. Ngayon ka magbawas, ngayon kulang ka na, ganun ba yun? Na hindi ko na matandaan yung pinaka-exact na line, pero ayun, yun. Overall, okay naman yon, hindi naman ganun, hindi naman dragging, hindi naman mahina, sakto na performance kay Calix. Pero yung komento ko, maging assist yun, masyadong nahabaan ako sa setup, hindi ganun ka worth it yung pinaka punchline dun sa setup niya, kasi parang nag-expect ako na ang ganda ng setup pulido, mas malakas na punchline or na haymaker. Yun yung ina-expect ko. Pero pagdating sa pinaka punchline, medyo hindi ganun yung nagiging dating sa akin. 'Di ba? So, yun. Tignan natin. Poison or Markong Bungo. Game. Unang kalaban ng taon. Nag-alangan kang mauna. Kung napuna, mo'y sako na, pues lalo na kung talo pa, dahil pumayag ka man o hindi, lagot kang gago ka, para kang tumanggi tapos ang humiling si Alo ka. Laging apoy binubuga dahil higit pa to kay Ignil. Tapos itatapat nyo lang sa Motos Emsing nasa mid-tier. Kung bunguman o Gregor, alam mo kung ano ang big deal. Pebrero mo'y magtatapos sa 29, di man leap year. Araw ng puso ay lumipas. Yung sayowang nasa kote. At ang sulat kong inalay ay hindi yung nakasobre. Kung wala kang natanggap na bulaklak noong 14, pag pinatay kita, marami nang magbibigay sa'yo, pre. Marami nang magbibigay sa'yo, pre. Marami nang magbibigay sa'yo. Wait lang, pwede mo magbasa? Sorry, putang ina, na-delay yung ano ko eh. Sorry talaga ha, ayokong magpabaya kasi talaga sa ano eh. Okay. Old gadang hinihingi ko, binigay nyo sa Di ko alam kung ano yun, setup ba yun or what. Mamaya na tayo magkomento doon kasi baka madali na naman tayo. Markong Bungo, Poison 13, maglalabas ng cellphone. So parang totoo ba? Nag-choke siya? Pili ko setup. So tignan natin. Na-delay yung ano ko eh. Sorry talaga ha, ayokong magpabaya kasi talaga sa ano eh. Okay. Old gadang hinihingi ko, binigay nyo sa Kristan. Kahit i-rumble yung Calix, malabong maging classic yan. Huwag kang masyadong plastic dyan. Isa ka lamang avid fan. Nag-flex ng flexibility kay Luffy tong si Lastic Man. Flexible tapos nag-flex ng flexibility kay Luffy itong si Lastic Man. Tangina. Ang ganda nun. Simple pero ganda nun. Gustuhan ko yun. Huwag kang masyadong plastic dyan. Isa ka lamang avid fan. Nag-flex ng flexibility kay Luffy tong si Lastic Man. Flexible tapos ganyan. Huwag kang nagmamaang-maangan. Ulul iba yung nababanat sa nababanat-banatan. Tuta ka ni M-Site. Tuta ka ni 3rd D. Yan lang ba ang intensyon? Huwag kang pumayag maging tuta lang ng mga lecheng yon. Mahusay ka. Madaling matuto, masunurit maamo, matalino, masikap, at may pangarap ang kaso. Yung matamis, kung salita, mukhang kinain ng gago. Pero alam mo bang laso ng tsokolate sa aso? Tuligsa, mga linya napupuna.
Teka lang ah. Wait lang. Wait lang. Alam ko may ganun eh. Kanino bang battle yun? Kanino bang battle yun? Shit. Kay ano? Mot 6 threat. Mot 6 threat. Merong linya si 6 threat. Ay, hindi. Hindi. Sorry. Poison 13 Sinyo. Yun pala, sorry. Poison 13 Sinyo. May linya si Poison 13 doon na Chocolate Factory. Basta sa Chocolate Factory kasi ano yun eh. 'Di ba may kanta si Sinyo may collab si Sinyo sa Chocolate Factory. May ganun eh, may ganung linya basta may ganung linya si Marcong Bungo or si Poison laban niya kay Sinyo. So nauna to eh. Alam ko nauna tong battle na to kasi may linya rin si Poison 13 doon na nung main event mo is ako, ganun 'di ba? 'Di ba? Maano nyo kung napanood niyo yung battle ni Poison 13 Sinyo, makikita nyo doon or maririnig nyo doon, mapapanood nyo doon na may linya si Poison 13 na Marcong Chocolate Factory lason sa basta Chocolate Factory something, yung schema na yun, pakinggan nyo yun. Tapos may ganito rin siya dito na lason ng chocolate sa aso. Actually ganun yung punto eh, ganun yung punto ni Poison 13 doon sa dito, di ba, dito sa laban niya kay Calix. Ganun din yung punto niya dun sa laban niya kay Sinyo. So, bahala na kayo kung gagawin yung angle yun. Mukhang kinain ng gago. Pero alam mo bang laso ng tsokolate sa aso? Tuligsa, mga linya napupunahin. Natuto pa rin kahit wala ng pangarap, natuto pa rin dahil bayad na ang iyong ulo. Sayang lang itinagal. Kung mahal mo buhay mo, yung buhay mo, hindi mahal. Kailangan ba si Moko Jin ng may pang bato? Kailangan bang magpaapoy para makitang abo? Lahat ay kaya kong gayahin tol, maliban sa'yo. Dahil ang malakas na ikaw ay ang mahi ng ako. Pasensya. Okay, hindi pa rin ako naniniwala na choke yun. Feeling ko feeling ko bait siya. Kumbaga, sinadya, sa akin lang naman, perspective ko lang. Feeling ko sinadya ni Poison ng ganon, ng choke, ng lagbas ng cellphone. Tapos, baka siya naging bait. Para sa akin, bait siya kasi ipaparebat niya yun eh. Parang kumbaga, sige, gagawin ko to hanggang sa irebat ni Calix to. Tapos kapag nirebat ni Calix yun, may handa siya doon. Feeling ko ganon. May handa si Marcong Bungo doon sa irerebat ni Calix. Feeling ko may ganon eh. Ano ko lang, nakukutuban ko lang. Kasi puta parang ang imposible kasi maglabas ng cellphone niyan eh. Ni Poison. Tayo na siya may pinakamaraming battle. 'Di ba? Sa iba't ibang liga. Tapos maglalabas siya ng phone. Hindi eh. Ang punto ko doon, laging handa si Poison. Mag-choke man yan, hindi yan maglalabas ng phone. 'Di ba? Ganun ko na kilala ang isang Poison 13. So sige, sabihin natin sige, given, nag-choke siya. Pero hindi maglalabas ng phone yan. So I think bait yon na para i-rebat ni Calix. So it depends on Calix kung kakagatin niya ba yung bait na yun o hindi. Pakinggan natin to. Pero para sa akin, regardless. Or sabihin natin, sige, wag muna natin i-count yung choke na yun. Round 1, feeling ko lamang si Calix doon ng konti. Kasi sabihin natin walang doon, walang pakulo. Kung pakulo man we don't know pa eh. Ayoko kasi mag-assume na hindi, yun, pakulo yun or choke talaga. Ayoko mag-assume ng ganun. Tignan natin after the battle siguro. Medyo confusing pa yung round 1 ni Poison dito eh.
Hindi pa natin alam kung ano yung pinaka-istorya, kung setup ba yun o hindi. Pero, set aside muna natin yon, tanggalin muna natin yung choke na yon, kung sakali man choke yun. Content muna tayo. Okay, yung magaan, magaan yung sulat ni Marcong Bungo para kay Calix. Okay naman yon, effective naman, pero knowing Poison 30, knowing Marcong Bungo, I think hindi siya ganon kabigat. Kasi alam kong may mas mabigat pang sulat si Poison against Calix. Tangin na Poison 30 niyan, pre. Hindi yan magpapabaya. Laging handa yan. Laban nga niya kay GY sa pulo pinagandaan yung Calix pa kaya. Di ba? So ganon yung explanation ko dito. So I think round 1, bigay natin kay Calix yung round 1. Para sa akin, mas malinis, mas maayos yung pagka-construct. Ang pinaka-concern ko lang naman dito sa round 1 ni Calix is yung setup. Medyo mahaba yung setup pero still, punches is a punches. Para sa akin, lamang si Calix doon. Overall performance. Kay Marcong Bungo, medyo nabitin ako doon, nakulangan ako doon. So, siguro hindi nakatulong yung paglabas niya ng phone. Kung choke man, hindi pa natin talaga totally sure kung ano yung pakulo yun. So, para sa akin, hindi nakatulong yun. Di ba kasi, sugal di ba, sugal. Kumbaga, gawin ko to as bait. Paano kung hindi kinagat? Paano kung kinagat? Ganun Ganun yung mga thoughts. Kung ganun talaga. Pero yun, Calix, ibibigay ko yung round kay Calix sa score na 8-7 in favor of Calix. Tignan natin sa 2 and 3 kung ano ba tayo. Totoo ba yung kutob natin na setup ba yun? Inaantay ba ni Poison 30 na kagatin yun pa or i-rebat? Tignan natin. So, pero so far Calix 8-7. Tuta daw ako na M-site. Parang mukhang adik sa ispakol. Oo, tuta ako na M-site. Yung walang sikat na kanta, tol. Lang. Yan! Ano sabi mo kay MR, Marco? Elementarya pa lang naging matalas na andi. Ayun, hindi kinagat ni Calix. Eto ulitin ko lang, hindi natin alam kung bait ba yung choke na yon or hindi. Hindi natin alam kung inaantay ba kaya ba nilagay ni Poison 13 yung choke na yun o yung bait na yun para i-rebat. Hindi natin alam, 'di ba? Pero hindi kinagat ni Calix yun, tol. Hindi kinagat ni Calix. So siguro feeling din ni Calix na the setup yun. Pag kinagat ko yun, patay ako dito. So parang ganun So tignan natin. Magandang tangina chess match. Ganda na ito. Yan. Ano sabi mo kay MR, Marco? Elementarya pa lang naging matalas na ang diwa at natuto ng pumunit ng papel gamit ang dila. Teka, yung papel babasain mo lang ng laway. Yung pampupunit mo, kamay pa din sa laula ang puta. Dugyot yan. Di mo siya pupunitin gamit dila, Marco. Konting dunong naman. Wala ka na ba talagang utak, Marco? Bungo ka na lang. Halatang dinadaan mo lang sa lalim, pero sa pagpili ng konsepto di nasanay. Ayan tuloy bumakat sa papel, mga kapalpakan lumatay. All God pa mang matuturing, kaso sablay ang pagkabatay. Kung ganyang paraan mo ng pagpunit, nagsasayang ka lang ng laway. Alam nyo ba paano magbaliktaran tong si Marcong Bungo? Alam mo yung yon ba? Abnoy, uy. Nahiya yung Sunny Philip ni Martri sa'yo. Tangin ang baliktaran niya ng pangit. Pis pag pinaulanan kita ng sibat, simulan mo nang tumalon sa batis. Pag ako nagsilab, tsak mababalis. Mukhang singaw, iyong kawangis. Pag pinakain ko to ng silka, ganun mang sabon si Calix. Gago!
Kwento ni Lipgram, ilang beses ka nahuli nagpipicture ng nakabulda. Wally Bayola yan. Talagang yung libog niya buo. Marco Lacson, Marcong Bungo. Tangina mo, Marcong Hubo! Di ba babaero ka? Pes 2 handgun, total 2 puso. Nakatutok, walang labi, sir. Pagkaputok sa pulbungo, kala mo dibdib ni Punisher. Tignan natin kung makapag-rap ka pa ng may metro ngayong sa puso ang tama. Mau-offbeat ka na din, Marco, na parang si Abra. Ang gago. Nabawi kita, boss. Gusto ko lang paalala na nilampaso to ni Abra. Talagang tumatakpo, Utman. Dinibdib mo yung tumalo sa yung hanggang utong lang, pero tuloy natin. 100 bala sa 13. Teka, ba't naging gunbars yung bara? Basta kahit gaano katigas ang bungo, tinatagusan niya ng bala. Bargain pero walang patawad sa ginawa ni Sinyong Kalakal. Binigyan mo ko ng ginto kaya sinuklian ko ng bakal. Pes para di ka mabitin, ako susundot sa'yo na parang hype man. Bungo ka lang? Bungo ka? O sige, ako yung Kong sa Skull Island. Bungo ka lang, di ka immortal. Pinatay ko na to nung round 1. Bertold, laman sa akin tong naghihiganting bungo, Colossal Titan. Kahit mag-switch ka pa sa lason na sasabay sa prime niyan. Masisibak lang tong si Poison Ivy parang Batman. Inutos to ni Sinyo. Walang sasagip, it's over. Paano ka tutulungan ni Harley Ivy? Planado to ng Joker. Woo! Kaya Nice! papaon ko tong bungo dito sa lahar ng Pampanga. Galing ang Tartaro, sige, isasagyad sa Agartha. Pagtas hitak pataas, binitbet at malandra. Sabay lapag ng bungo sa lamesa, parang kainuman si Plasma. Napag-iwanan ka na ng mga kabatch mo. Tapos na time mo magpasikat. Pasibol pa lang kami, ikaw bungo na, sige i-recap. Hindi ka matayan, kundi napaglipasan yung alias mong kaakibat. Kasi kung bungo ka na, paano ka pa magiging mukha ng flip-top? Time. Galing! Mas malakas na Calix yun, pre. Mas malakas na Calix yun. Yun lang yung makukomento ko. Ang ganda nun. Bungo, Colossal Titan, ano pa yun. Ang dami niyang reference doon na naintindihan ko. Yung, ikaw yung bungo, Kong Island, putan lupit nun. Nagustuhan ko yun. Kung fan kayo ng Monsterverse, yun yung Kong Skull Island. Fan kasi ako nun. Fan ako ng Monsterverse, yung Godzilla vs. Kong, doon yung Empire, tas yung paparating ngayon na Supernova. Kaya sobrang na-appreciate ko yung mga linya ni Calix dito. Mas na-appreciate ko yung round 2 ni Calix. Gusto rin yung laro, yung tawag dito, yung Calix Silka. Tayo ng ang kulit di ba? Parang at some point clowning di ba? The other side parang clowning din. Pero yun, mas powerful to. Itong round 2 ni Calix. Andito yung jokes, andito yung bars, andito yung mga nameplay. Kahit pa paano mas kompleto to compare sa round 1. Round 2 ni Poison or Marcong Bungo, pakinggan natin. Ano nang mga pinagsasabi? Grabe ka, gago. Ang tagal putang ina mo, natatain na ako. Nico ang pangalan mo. Tulad ng lokong Akata. Teka, oo nga pala, ikaw ay moron gaga ka kung ba't dumami ang lahi ng mga bobo at tanga. Putang ina naman kasi dinagkokondom papa niya. Putang ina naman kasi dinagkokondom papa niya. Lagi ako nag-joke sa simula. Putang ina naman kasi dinagkokondom papa niya. Sorry guys. Ina naman kasi dinagkokondom papa niya. Totoo ba to? Okay. Hindi. Akala mo main character na at walang kasing galing. Mga feeling apple of the eye, yan target kong asintahin. Basta ako,
tahimik lang. Wala mang views na pandiin. Toy Story, may galaw kahit walang nakatingin. Bar after bar, kaya nga grabe ang hangover. Kung yung asta mo pang gago lang, yung asta ko black clover. Sabi ni Sherwin, sabi mo, Class A ako at wak sa liga. Gaya-gaya, kaya Class A, tas panay palpak na tira. Pwes yung Sherwin, naging Surewin dahil sa aking swak na linya. At yung A, magiging V pagbasa mo sa Black Manila. Mga kagrupo niyang unknown, sadyang kayo'y mabibilib. Kay Third Supremo at Pilosyak na ikay masisilid. Pero tong K, wala tong K. Paano ako manginginig? May K sa salitang unknown pero di mo maririnig. Wala. Nadali si Calix doon. May case sa salitang unknown pero hindi mo maririnig. Ayun ang pinakamalakas na linya ni Poison 13 dito sa round 2. So far. Ganda nun. Pero tong K, wala tong K. Paano ako manginginig? May K sa salitang unknown pero di mo maririnig. Galing, galing. Walang nagpapapik, wala pang fans, hindi man lang hinahangaan. Anong Calix? Baka Calax kasi dinadaan-daanan. Calax, kung okay. ka ng pedestal, hoy isang hamak na bagito, gaano pa ako kataas kung binaba pa kita dito? Ay, tang ina. Ako'y halimaw sa ganto. May mga gusto na akong sabihin pero sige, mamaya na. Mamaya na. Hoy isang hamak na bagito, gaano pa ako kataas kung binaba pa kita dito? Ako'y halimaw sa ganto. At pawang Diyos ang kalahati. Tagalupa ka na nga lang, si Villar pa yung may-ari. Ako'y humiling na maging tao't isinilang na panganay. Minsan na lang maging mortal, naging mortal mo pang kaaway. Okay. Okay. Humabol eh. Humabol pre, humabol. Okay, para maging klaro sa lahat. Di ko pa rin talaga tanggap yung ano. Feeling ko talaga may something dun sa mga choke eh. Hindi ko talaga alam kung choke ba yun, totoong choke ba yun o hindi. Hindi ko talaga alam. So, okay. Proceed tayo. Kasi magtatagal tayo dyan kapag magtatambayan natin yan. Humabol. Yun lang yung masasabi ko. Nahabol ni Poison 13 yung performance niya dito. So sabi ko nga, let's assume na lang muna kasi we don't know kung ano ba talaga nangyari kay Poison, kung setup ba yun o hindi. So let's assume na choke talaga yon. And sa tingin ko, yung buong first half, ang laki nang nawala dun Ang laki nang nawala dun. Instead, parang kung na-perform niya yun, ang laking impact pa sana. Ang laki ng madadala nun na puntos sa performance niya. Ang laki ng energy, ang laki ng aggressive na madadagdag. Kasi tignan niyo yung second half ni Marco doon. Solido. 'Di ba? Humabol from first half to second half. Ang lakas nung ang lakas nung habol niya lalo na yung yung may linya siya. Yun yung pedestal, galing ka sa pedestal tapos binaba pa kita rito. Lakas nun pre, kahit yun lang yung linya na para sa akin sobrang solido. Ang laking boost nun para iangat yung buong round 2 niya, 'di ba? Okay. Ang hirap mag-decide. Pero sabi ko nga, let's assume na choke talaga 'yon kasi hindi talaga ako naniniwala na choke 'yon. Hanggat hindi pa natatapos si Poison 13 mag-perform sa round 3. Feeling ko set up yun Inaantay niya na kagatin ni Calix, 'di ba? Pero ayun, sabi ko nga, let's assume na choke talaga.
And malaking bawas yun sa performance. So, pares pa rin to, 8-7 pa rin to in favor of Calix. Kasi, syempre, linis ng performance yung top priority natin dito. And, pinatunayan naman ni Calix na handa siya dito. Effective pa rin kahit pa paano yung mga bara niya against Poison, Marcum Bungog, Gregor, sino man yung karap niya. Diba? Solid pa rin. Pero, props sa first 2 rounds ni Marcum Bungog, ni Poison. Kasi, may choke man or setup man yun, ang laking sugal nun. Diba? So, tignan natin. Ano yung magiging outcome nito. Pero first 2 rounds, bibigay ko yun kay Calix. Unang-una is hindi naging ganun ka convincing yung ano na yun, yung fake choke na yan, kung fake choke man. Pero kung hindi, kung choke talaga, malinaw yan, Calix. Okay, sana naintindihan nyo. Medyo, critical lang. Kasi, di pa natin alam yung totoong story eh. So, sobrang critical lang ng judgment natin so far. Kasi, andun tayo sa assuming na ganito, na ganyan. Diba? Clarify na lang natin to once matapos na. Round 3. Libanan para kay Calix. Boss, balita ko, sasali ulit ng Isa Buhay Sabi nga ni Sinyo, isa buhay lang. Ba't ba naka-hesoyam ka, pare? Isipin nyo, 12 pa lang champion ng Isa Buhay, nakaka-13 times na tong sumali. Pero curious talaga ako sa nunal mo, idol Pasilip nga, shit. Kasing laki ng atis o sago. Kasi kung merong buhay na nunal, naka-lifesteal yung sayo. Sana all may immortality. Pes eto parang pinagati ang siopaw nila Elsa. Kasi may pusing mapipilas. Megalodon itatapat nyo sa delata na sardinas. Itong champion ng blackout, magba-blackout. Pagka-knockout, walang iwas. Biglang mawawalan ng balance, parang naglolo ko na Gcash. Ano sabi mo sa Nad? Ano sabi mo kay Nad sa Motus? Nilaban mo si Juggernaut kay Buttercup ng Power Pop. Mas forward, laban niya kay EJ. Kala ko si Juggernaut, binigay niyo Power Pop. Hinihingi ko EJ Power, natanggap ko Buttercup. Putang ina mo, Juggernaut! Sobrang kunat mo, ilang beses ka lang nagamit ni Poison. Di man lang nagasgas so naburuhan, di porket may water refilling station ka, magre-refill ka na lang din ng mga tugmamong nabuuman. Bilib pa naman ako sa prinsipyo na sinabi mo kay Prince Rhyme kalaunan. Kala ko ba pag magaling, hindi takot na maubusan? Kasi pang tamadang estilo nitong mamang ubisyong. Idadaan niya sa multing nakatono para magtunog lupit nun. Sabay sa lansan na mga barang walang akmang opinyon. May internet na sa Bataan, wala pa ding koneksyon. Pag walang maisip, paawang gimmick, yan babarang baragan, simpatsat pangungonsensya na may multing palaman. Paano naging opitol tong loading yung puro boring paraan yung tone nito, pang tone ni Tox, puro dramang banatan. Isipin nyo, bakit karamihan sa mga bago, tono't estilo niya yung cargo? Mula sa 4 bars na ligaw yung punchline na kanina pang ginagawa ko. Kaya isipin mo na lang mabuti kung compliment pa ba to Marco, madami ka bang na-inspira o sadyang madali lang ginagawa mo? Alin doon? Kasi ikaw ang dahilan. Kung ba tingin ko, okay lang mag 4 bars na isa yung punchline basta nakamulti pagkatakil. Ikaw yung dahilan kung ba't okay lang magkalat-kalat yung topic basta madami kang maanggil. Ikaw yung dahilan kung ba't kailangan may alam sa anime para kung ngari malawak ka na writer. Ikaw yung dahilan ba't pa ako mag-iisip ng bago, pwede namang manggayat mag-recycle. Ikaw yung dahilan kung ba't madaming magkakatunog sa sobrang basic mo na rapper. Wala ka naman kasi talagang natatanging galing, sadyang masipag ka lang bumatil. Aray! Ano? Magaling to mag-multi? Pag nag-rhymes kayong batak, ulol lap trip ka, Brad. Patawa mo'y di nabibenta parang Brad Pitt na Ako ay artist na may nais pag nag-practice sagad. Pinaglumaan na yung pyesa, rekta antique garage. Sikat na kanta mo ay nakaw lang kay Francis at Glock. Spotlight daw to tarantado dito. Sunkiss na shot, usapang topless si Calix na alis na chak. Pagka boom bap ko classic, parang 90s na track. Pagka right piece, wasak. Butatadakdak mo sa akin parang si Yanis na black. Matatapak-tapakan lang to parang gamit na rags hanggang bumaliktad na yung tama parang Travis Tatak. Ano? Galing! Ganun lang yung kadali.
Pinaus lang. Kaya sa mga nagmimitit na bibilib, nagsisinat umay, ako ay hihigit tsak manggigipit ng mga nagsisilbing tulay. Kung ito'y magpipilit, maliligpit, madidilit tubay, pagtapos nito, nunal mo na lang tsaka matitirang buhay. Tang inang lakas. Ang lakas, pre. Mahirapan si Poison 13 doon. Kita naman sa facial reaction ko kung gaano ako nabilib doon. Grabe multis, putang ina ni Calix. Ang ganda nung ikaw yung dahilan. Punging inan, lupit nun, pre. Inan lakas nun, Lex. Lakas, pre. Ikaw yung dahilan. Kung okay lang. Isa lang yung punchline basta naka-multi yung ano. Tapos ikaw yung puta, ang lupit ng alam mo yun, naka-multi shot pero yung pinaka-punto niya, bini-breakdown niya si Poison 13 kung paano siya lumetra, kung paano siya bumatel, kung ano yung, di ba? Ganun ganun yung content ni Calix dito. No doubt, strongest round ni Calix to. So, tignan natin. Ito na yung pinaka-answer sa first 2 rounds. Pakinggan natin to. Pasensya na kung nagchuchok ako, guys, ha? Pero putang ina to, panay Mark, panay Poison, bukang bibig, tang ina mo, gago ka ba? Si Mark, kung bungo kalaban mo, wag kang mandamay ng tanga. Ito na ang huling yugto. Ito na ang huling yugto. Ibang antas na to totally. Yung angulo out of this world na parang astrophotography. Kung puro lait ka na lang. Yung angulo pa astrophotography, putan lupit nun. Ito na ang huling yugto. Lakas nun. Ibang antas na to totally. Yung angulo out of this world na parang astrophotography. Kung puro lait ka na lang. Alam mong dyan, Tomas Anoid, pag binato ko ng bato, ibabalik ko asteroid. Hango sa kalis ang pangalan netong si Nico Bautista. Sagradong baso ng pari na makikita mo sa misa. Nagagawin kong tagayan kahit maraming magreklamo. Pag may alak, may balak yan ang tugon ng mga tao. Di lang basta minaltrato, ginahasa pa yung gago. Dahil bago pakitaan, galawin ko daw yung baso. Kung kaidaran mo ako, nung kaidaran mo ako, sadyang mata pang nato. Marami na akong niyabangang mas maya bang sayo. Kung kaidaran mo ako, tsak nagaga pang kabro. Hindi ka uubra kahit sa batang ako. Magkaiba tayong dalawa. Batugan ka, palamunin pabigat pa sa magulang niya. Ako kasi masipag na, may utak pa. Ako pa nagsasabing may ulam na. Bawi. Kaya bata, makinig ka nang hindi ka napapalo. Ako ay bungong hindi naaagnas at namamaho. Bakit nakamaskara? Meron bang barang nakahalo? Pag may batang naglalaro, dapat yung Poison nakatago. Ako'y adik sa battle. Pag may batang naglalaro, dapat yung Poison nakatago. Fuck. Shit, ang solid yun. Patay si Calix dito. Umahabol na si Poison, puta. Ito na. Rapat na ba sobra ang hipak? Alo? Pag may batang naglalaro, dapat yung Poison nakatago. Ako'y adik sa battle, rapat na ba sobra ang hipak? May baguhan at veteranong minamama sa sindak. Laging handa, wala mang bayad. Yung kalaban ay sibak. Kaya di ko alam kung ba't hindi nahihiya si Sak. Ngunit sa inyong dalawa, sino nga ba ang mas tanga?
Etong umaasta-asta na ang taas-taas niya nasa mga palad ng pantasya ay baklas, kalas pa nga. After nito, ang bungo mo na yung gagawin kong Maskara. Bargain. Okay na, wala. Ano talaga, so mali tayo ng prediction doon. It was a choke. Gagi yung round 3. Markong bungo yun, tol. Sorry kay Calix. Sabi ko, strongest round ni Calix yun. Pero nagmukhang mahina yun sa round 3 ni Markong bungo. Pero first 2 rounds, malinaw. Calix yun. So, hindi yun set up. Yung mga choke na yun, hindi yun set up. Kala ko lang set up. Nag-assume lang tayo na set up yun. Pero, it is what it is. It was a choke. First 2 rounds. So, malinaw in terms of performance. Kahit doon na lang tayo magtingin. Kahit doon na lang, yun na lang yung tignan natin in terms of performance. Calix yun. Round 3, solidong round 3 yun para kay Calix. Pero sabi ko nga, sobrang lakas ng naging round 3 ni Markong Bungo or ni Poison. Nagmukhang average yung round 3 ni Calix sa sobrang lakas ng round 3 ni Poison 13. So, I think it's 8-10-9 in favor of Markong Bungo sa round 3. So, yun. 8-8-9 8-8-9 per Calix. So, that's 25 points for Calix. Then, Markong Bungo naman is 7-7-10. That's 24 dikit. 25-24 in favor of Calix. First 2 rounds Calix. Pero round 3, malinaw yun. Poison 13 or Markong Bungo. Yun. Akala ko talaga set up yung mga choke na yun. Kasi knowing Markong Bungo, knowing Poison 13, hindi yun maglalabas ng phone. Or siguro, naging ano lang, naging siguro ano lang, iniwas na lang siguro ni Markong Bungo yung sarili niya. Kasi feeling ko lang kasi di pa rin ako naniniwala na choke yun eh. Diba? Parang kumbaga set upan ko si Calix dito sa round 1. Eh hindi kumagat si Calix. Sinetapan niya ulit sa round 2. Hindi ulit kumagat. Diba? So parang trial and error si Poison 13 doon na ay hindi kumagat sa round 1 na joke ko, fake joke ko. Magfe-fake joke nga ako sa round 2. Feeling ko ganun eh. Tapos hindi rin kumagat. So wala na, nag-giveaway na si Markong Bungo. Feeling ko ganun. Ganun ko siya nakita. So tignan na ano na lang makakasagot nito. Si Poise na lang talaga makakasagot nito. Pero gusto ko magbigay ng props kay Calix, lumaban talaga, dumikit para sa akin. Pero yun, first 2 rounds Calix yun, malinaw. Pero round 3, pulidong-pulido yun. Poison 13 yun. Game Pass Bull. Yun ang main event natin. Markong Bungo versus Cal. Doc Panda, Yayam, Liha, Black Manila. Masya-shoutout din ako ni Sinyo sa mga susunod. Real Jokes, EJ Dar. Laban na yon kay Dietrich Condex. At ang laban na yon, yung mga laban na yon dapat wala nang manalo. Dahil yung laban na yon, tayong lahat panalo doon. Yeah! Ay! Promo? Yun, bawi ako sa susunod. Pasensya na talaga. Sobrang nabitin sa paghanda. Ayun. Yun, ay, gago promo. Yun sa mga na-shoutout ko kanina. Tas kay Ate Josel Villar, kay Mika, kay Mark, kay Kuya Ian Robles, Justin, kay Wesley Rayos at Sunam, kay Denzel, kay Tomas, kay Gian Nakino, kay JD, kay Jam, kay Aidan, at syempre kay Sir Poison at kay Sinyo. At yun, syempre sa buong bargain at sa lahat ng pumunta. Thank you. Putik promo. Akala ko may ano dun. May nanalo. Okay. Pero shout kay Calix. Tol, so yung battle na yon. And syempre gusto ko na magbigay ng props kay Poison. Lakas ng round 3 niya. Pero kung na-perform ni Poison 13 yung ano, yung 3 rounds niya, baka malinaw to. Or baka ginudge tong battle na to. And feeling ko mapupunta pa kay Markong Bungo yun kung sakali. Pero yun. Calix, first 2 rounds. Kanya yan, malinaw. Okay, so kita tayo sa next na review and shoutout ulit kay Wannabe
Walter White. So, susunod-sunod rin na natin yung mga battles dito sa Bargain hanggang sa matapos yung May. Diba? So, yun. Kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.